Simula ng pandemic noong March 2020 nang una naming makilala si Kim. Hindi niya tunay na pangalan. May pangalan ni mo? Sa edad na 13, kabuwanan na ni Kim sa kanyang panganay na anak. Teenage pregnancy po kasi marami po tayong risk. Yung high blood pressure, tas yung pelvis po niya, tsaka yung measurement ng ulo ng baby. Minsan, hindi po siya enough para lumabas yung baby normally. Mahirapan po siyang mag-labor. Kinakabahan ka ba basta pupunta ka na dito para magpa-check up? Natatakot po ako kasi madami pong namamatay, na minor de edad pong nanganganak. Maisilang kaya ni Kim nang ligtas ang sanggol niya ngayong may pandemya. At sa loob ng 1 taong quarantine, ano ang nagbago sa buhay nila? Tatlong linggo mula ngayon, isisilang na ni Kim ang panganay na anak. Para matiyak daw na nasa tamang pwesto ang sanggol sa kanyang sinapupunan, dinadalaw si Kim ng hilot na si Carmen. Hindi niya rin tunay na pangalan. Kapag humihilab na ang tiyan, pinapayuhan daw niya ang mga buntis na magpunta na sa center o sa ospital. Sa pahintulot ng kanyang nanay na itatago namin sa pangalang Elsa, nakausap namin ang bata. Kumusta ka? Ano nararamdaman mo habang nagbubuntis ka? Ano po, habang tumatagal po, pabigat po ng pabigat yung tiyan ko, ganun po. Sabi nila, ang bata mo pa, bakit nag-ano ka pa agad, nagpabuntis ka? Nararamdaman mo pagka ganun yung sinasabi nila? Ano po, nasasaktan din po. Inaayos ng dalagitan ang ilang damit at gamit para ito sa kanyang paparating na baby. Paano yung perang ginamit niyo para makabili ng mga yan? Nag-ipon po kami, ganun. Tapos pinamilip po namin. 1,000 plus po yun. Doon po sa asawa ko. Kada yung kinikita niya po, ganun. Araw-araw, naglalakad-lakad si Kim sa paniwalang mas madali siyang manganganak kapag ginawa niya ito. Kabuwanan na rin kasi niya. Nung nandyan na, iniisip mo na yung panggatas niya. Opo. Kasi ang hirap po pag wala ka pong pampakain, tapos pambili ng mga gatas, ganun po. 16 years old na binatilyo ang nakabuntis kay Kim. Kailan kayo naging mag-boyfriend? 2018 po. Ilang taon ka nun? Ano po? 12. Paano kayo nagkakilala? Kasamahan ko po kasi siya sa Nazareno. Yung bata-bata ko pa daw po. Nagsushota daw po agad. Hanggang sa bigla na siyang nakaranas ng pagkahilo at pagduduwal. Kasama ang menor de edad na nobyo na itatago namin sa pangalang Jeric, sinubukan raw ni Kim ang pregnancy test. At sa 2 beses na paggamit nito, positive na buntis siya. Pumunta po ako sa bahay nila, tapos pinagpiti po ako ng mama niya. Noon mo lang nalaman? Wala kang hindi mo... Ano po, lagi po ako natutulog, tapos lahat po ng kinakain ko, sinusuka ko po. Ano akala mong nangyayari sa'yo, no? May sakit lang po ako noon. Sa permiso ng kanyang magulang, nakausap rin namin si Jeric. Inisip ko lang po yung magulang niya. Kasi alam ko na magagalit. Gusto nag-usap ko yung magulang ko, pati magulang niya po. Sabi sa akin, huwag ka raw pong takbuhan. Agad raw sinabi ni Jeric sa nanay niya ang tungkol sa maselang kondisyon ni Kim. Hanggang sa makarating na rin sa ina ni Kim na si Elsa ang tungkol rito. Galit na nainis sa kanya kasi nga parang siya rin yung inaanohan ko inaasahan ko sa kanilang magkakapatid na parang makakatulong sa akin kasi hiwalay ako sa sa ama nila. Single parent si Elsa. Bata pa lang daw si Kim at ang kanyang 3 kapatid nang iwanan siya ng asawa niya. Dahil kailangan niyang magtrabaho, aminado si Elsa na hindi niya nababantayan at nagagabayan si Kim. Sabi ko, saka ba punta ng punta kasi minsan din naman kami nag-uusap. Ngayon ginagawa ko sa notebook niya. Sa notebook niya doon ako sumusulat para mabasa niya.
Sabi ko, mahirap ang pagiging ina. Napakahirap na responsibilidad niyan. Ngayon nga nabuntis siya, sabi ko sa kanya, ngayon nabuntis ka na. Ngayon mararanasan mo na kung ano yung sinasabi ko sa inyong magkakapatid. Grade 8 na sana si Kim ngayong taong ito, pero napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa kondisyon niya. Nangako naman si Jeric na susuportahan silang mag-ina. Umi-extra ngayon sa isang pagawaan ng motor ang binatilyo. Huminto na rin siya sa pag-aaral. Grade 9 na sana siya ngayong pasukan. Nagsusumikap po magtrabaho para sa amin. Pulis po talaga dati yung pangarap ko. Kaso po, yung nanaman ko pong buntis siya, stop na lang po ang pag-aaral. Third year high school. Sana makaraos kami. Sana mapakain kami ng maayos. Kahit masama ang loob, nakagabay pa rin daw si Nanay Elsa sa anak niya. Maging malusog yung baby niya, tapos alagaan niya. Kung gusto niyang mag-aaral pa, sinabihan naman siya ng kapatid ko, kung gusto mong bumalik sa pag-aaral, di mag-aaral ka. March 5, 2020, binalikan namin sina Kim. Ito na raw ang due date na sinabi sa kanila ng doktor, kaya pupunta na sila sa Tondo General Hospital. Natatakot ka na ba ngayong kabuanan mo? Bakit ka kinakabahan? Natatakot po ako kasi madami pong namamatay, na minor de edad pong nanganganak. Saan mo nabasa? Sa mga Facebook po, pag dumadaan po sa newsfeed. Pagpasok ni Kim sa clinic, agad kinuha ng doktor ang vital signs, timbang, tangkad at blood pressure niya. Chinek din ang heartbeat ng bata. Sabi ni Dr. Maika Danao, maselan at delikado ang mga pagbubuntis ng mga menor de edad gaya ni Kim. Usually, pag first pregnancy, tas teenage, medyo mas matagal po talaga silang mag-labor. Kaya po, importante yung follow-up. Follow-up check-up po talaga, para po nababantayan. Ano yung kailangang bantayan? Because she's very young. Sa teenage pregnancy po kasi marami po tayong risk. Yung high blood pressure, mahirapan po siyang mag-labor. Kasi po sa batang edad, tas yung pelvis po niya, tsaka yung measurement ng ulo ng baby, minsan hindi po siya enough para lumabas yung baby normally. So may increased risk po ng cesarean section kapag mga teenage pregnancy. Pero hindi naman po lahat. Maraming problemang pangkalusugan ang pwedeng harapin ng mga batang ina. 2 to 5 times ang risk na mamamatay sa panganganak ang batang ina kumpara sa mga adult mothers. Ang mga sanggol mula sa mga batang ina ay 3 times ang risk na bawian ng buhay kumpara sa mga ipinanganak mula sa inang edad 25 to 29. Ibig sabihin nun, more than 10% may risk na mamamatay kapag gano'n ang kapag inanalyze mo. Kung karamihan nung nabubuntis, ay puro bata, then ang maternal mortality natin talagang tataas yan. Kung alam natin na sa age na yon, delikado pala, mataas ang risk, then hindi ba dapat maghanap ka ng paraan para masubaybayan yung edad na yon para hindi siya makadagdag dun sa number ng namamatay sa age na yon. Kaya para maiwasan daw ang kahit anong komplikasyon, nagreseta si Dr. Danao ng mga vitamins at gamot. Yung multivitamins para kay baby, para lumaki siyang malusog, tapos yung ferrosulfate para sa'yo. Ipon para sa pula ng dugo, kasi definitely kapag manganganak ka na, duduguin. So dapat ngayon pa lang may ipon na ng dugo sa katawan. Matapos ang check-up na lamang hindi pa manganganak si Kim sa araw na yon. But how is she so far? So far naman po, okay naman po lahat yung vital signs niya, yung heartbeat ni baby, okay din po. Pero sa ngayon, hindi po siya in labor. So, i-continue pa rin po natin yung prenatal check-up. Pero wala lang pong inom na siyang gamot. Ay, binigyan ko po siya ng multivitamins at saka ferrosulfate. Hanggat hindi po siya nanganganak, mas maganda po kasi tuloy-tuloy lang po. Para sa kanya and para rin kay baby. Kinakabahan ka para sa kanya? Oo. Ano yung takot mo para sa kanya? Sasabi ko sa kanya, kung po pwede nga lang, ilipat sa akin yan, ako na magluwal eh. Ako na lang hihiri para tayo. Kasi ako sa kanya dahil 30 nga siya. Wala ka pa namang, first pa lang yan. Pinababalik na lang sila sa susunod na linggo o kapag naramdaman na ni Kim ang hilab ng tiyan.
Ang 13 anyos na si Kim, naghihintay ng labor para bumalik sa ospital at doon manganak. Pero sa gitna ng pag-aabang ni Kim, community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Biglang inanunsyo ang lockdown sa buong Metro Manila noong March 16, 2020. Lalong nag-alala si Kim kung paano siya makapupunta sa ospital. Patuloy rin kasi ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Noong 2019, umabot sa mahigit 62,000 na mga bata na may edad 10 to 17 ang nanganak sa bansa. Kung susumahin, nasa 170 na teenager ang nanganak kada araw. At inaasahang tataas pa yan sa 2020 dahil sa lockdown. Ang 13 anyos na si Kim, naghihintay ng labor para bumalik sa ospital at doon manganak. Pero sa gitna ng pag-aabang ni Kim, Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. biglang inanunsyo ang lockdown sa buong Metro Manila noong March 2020. Lalong nag-alala si Kim kung paano siya makapupunta sa ospital. Patuloy rin kasi ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Pag matutulog na po ako, nagdadasal po kung sana makayanan po. Hanggang nung umaga ng March 20, 2020, isinugod na sa Tondo General Hospital si Kim. Nagsimula ng humilab ang tiyan niya. Matapos ang 14 na oras na labor, March 21, 2020, isinilang na ni Kim ang kanyang baby boy. Ilong. Napakalapat. Ayon sa doktor, malusog naman ang sanggol ni Kim. Dahil may community quarantine, minabuti na lang naming kumustahin si Kim sa pamamagitan ng video call. Tagal ko nag-labor. Ang sakit pa sobra. Di pa ako nakatulog. Kinabukasan pa ako ng anak. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na ng ospital sina Kim at kanyang baby boy. Maayos naman daw ang lagay ng mag-ina. Noong 2019, umabot sa mahigit 62,000 na mga bata na may edad 10 to 17 ang nanganak sa bansa. Kung susumahin, nasa 170 na teenager ang nanganak kada araw. At inaasahang tataas pa yan sa 2020 dahil sa lockdown. Sa demographic survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa poorest of the poor at mga rural area ang pinakamaraming bilang ng teenage mothers. It's a phenomenon among the poorest Filipinos. Ang impact ng teenage pregnancy coupled with inability to finish high school leads to economic losses of around 33 billion pesos. Dahil itong mga batang ina na hindi nakatapos ng pag-aaral at meron ng anak habang adolescent pa, hindi nakakakuha ng magandang trabaho. Kumbaga yung income earning capacity nila ay several times much smaller than yung isang bata na nakatapos ng pag-aaral at hindi nabuntis. Para mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa, importante raw na maipatupad ang comprehensive sexuality education sa bansa. Nasa reproduction health law ito, pero hindi pa lubusang naipatutupad sa ngayon. Noong 2019, sinabi ng PAPCOM na kailangan ng maglabas ng executive order ng Pangulo na magdideklara ng national emergency dahil sa pagtaas ng mga kaso ng teenage pregnancy sa bansa. Nagbigay na ng kopya ng executive order ang PAPCOM board to the President
And we hope susunod dito sa declaration ng emergency sa teen pregnancy yung action ng Congress to approve a law that will sustain beyond the executive order. Ibig sabihin yan, over the next few years, magkakaroon ng budget, ng resources yung activity na yan. Itinutulak sa Senado ang Senate Bill number 161 o Teenage Pregnancy Prevention Bill na magbibigay ng malawak at age-appropriate na sex education sa lahat ng kabataan sa buong Pilipinas. Actually, yun ang dahilan kung bakit yung teenage pregnancy bill ay pinupush, no? Kasi yung iba, ang sinasabi ay, total may reproductive RPRH law naman, then bakit hindi ba pwedeng enough na yon? Kung RPRH law lang, then hindi siya sufficient kasi hindi nga matutugunan yung mga ganong resulta kasi nga may consent na kailangan. So under this teenage pregnancy bill, sinasabi natin na ang isang teenage pregnant ay dapat ma-avail niya yung services. So ano yung services na yon? Yung mapangalagaan siya habang buntis siya. Tapos pag nakapanganak siya, kailangan may access siya doon sa mga pamamaraan para ma-prevent yung susunod na pregnancy. Itong very important element of the RH law, hindi pa na-implement. And it should have been implemented as soon as possible. Lalo na nung nakita namin nagiging crisis na tumataas na yung teen pregnancy. Makalipas ang higit isang taon, muli naming kinumusta si Kim. Hindi ka makatulog na, maingay talaga sila, maingay. Nitong nakarang linggo, nagkaroon pala sila ng simpleng handaan para sa binyag at first birthday ng anak niya. Isang taon na mula nang una namin silang makilala, muli na namang humigpit ang quarantine sa Metro Manila. Kaya nangangamba si Kim kung paano ibibigay ang pangangailangan ng anak. Ano naman plano nyo ngayon ng asawa mo? Anong ginagawa niya para mabuhay si baby, matustusan kayo? Nagtatrabaho po sa Mariones. Sapat naman yung kinikita. Minsan po meron, minsan wala. Sana lumaki siyang maayos, maging magalang na bata, tapos makapagtapos ng pag-aaral. Nasundan namin ang kwento ng pagdadalang tao at panganganak ni Kim sa gitna ng pandemya. Lockdown ng Metro Manila nung magsilang siya. Isang taon nang nakalipas, muli na namang hinigpitan ang quarantine measures sa NCR at ilang kalapit probinsya. Try ko na to. Hiling na lang ni Kim matapos na ang pandemya sa lalong madaling panahon para mabigyan niya ng mas maayos at mas ligtas na buhay ang kanyang anak. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.